Yan, nakapag-tour na po ba kayo sa isang factory? So ngayon po mga kapatid, mga kaibigan, imagine natin, kunyari, inanyayahan tayo ng ating best friend na pumunta dun sa kanyang bagong tayong factory. Pagdating mo dun, nagulat ka kasi napakalaki pala ng factory ng kaibigan mo. Tapos pagpasok mo dun, namangha ka sa nakita mo kasi napakaraming malalaki at maliliit na mga makina. Namangha ka kasi talagang napaka-organized at napakaganda ng loob ng factory. Tapos nakikita mo kung paano nagtutulungan yung mga makinang ito para unti-unti nilang mabuo yung produkto. Hindi po mga kapatid, kapag nakakakita tayo ng mga ganitong bagay, talagang nasasabi natin, talagang napakahusay ng gumawa ng bagay na ito. Ang ating pong universo ay para rin isang napakalaking factory. Binubuo po ito ng malalaki at maliliit na mga planeta at mga bituin. Naisip niyo po ba kung gaano talaga kalaki yung ating universo? Isipin ng mga kapatid, meron kang hawak na buto ng mansanas, tapos ilalagay mo siya sa isang basketball court. Ganun lamang kalaki yung planetang lupa kung ikukumpara sa ating araw. At isa lamang ang araw sa bilyong-bilyong mga bituin na makikita po natin sa ating kalawakan. At isipin niyo po kapag iniisip natin kung gaano talaga kalawak yung ating universo at kung gaano po ka-organize yung mga bagay sa universo, talaga nagtutulungan yung mga ito para maging payapa yung kalawakan. Kapag iniisip natin yan, hindi ba talagang nakakamangha yung pagkakagawa sa ating universo? Yan. Ngayon, tuloy natin yung tour sa factory. Habang naglalakad ka dun sa factory, meron kang napansin isang maliit na kwarto. Nakalagay, special room. Tapos pagpasok mo doon, may nakita kang isang napakaliit na makina. Ngayon, naging curious ka ngayon. Napaisip ka, sa dami ng malalaking makina sa factory ito, ano kayang silbi nitong maliit na makinang ito? Meron kaya itong purpose? Ganyan na ganyan din po yung tanong ng maraming tao sa ngayon. Sa dami po ng kamangha-manghang bagay sa ating universo, meron din kaya tayong purpose? Bakit kaya tayo narito? Meron kayang halaga? Yung buhay natin. Kaya sa pahayag pong ito, sasagutin po natin yung tanong na iyan. Alamin natin yung tunay na dahilan kung bakit po tayo nabubuhay. Pero pag-usapan muna natin yung ating planetang lupa. Meron bang layunin yung pagkakagawa sa ating planeta? O meron bang may lalang talaga sa ating planetang lupa? Kung babalikan po natin kanina yung factory, sino kaya makakasagot dun sa tanong natin, dun sa maliit na makina? O syempre, yung mismong may-ari, yung kaibigan natin, o kaya yung mismong gumawa ng factory. Yan, kaya ganoon din po yung gagawin natin para malaman natin yung sagot sa mga tanong natin tungkol sa lupa, alamin natin mismo yung sagot ng mismong may likha nito. Basahin po natin mga kapatid. Pakisuyo po, Isaiah chapter 40 verse 26 at 28. Isaiah chapter 40 verse 26 and 28. Sabi po dito, tumingala kayo sa langit at tingnan ninyo, sino ang lumalang sa mga ito? Siya ang nagbibigay ng utos sa hukbo nila at binibilang niya sila. Tinatawag niya silang lahat sa pangalan. Dahil napakalakas niya at kamangha-mangha ang kapangyarihan niya, walang isa man sa kanila ang nawawala. Doon naman po sa 28, sabi, hindi mo ba alam? Hindi mo ba narinig? Si Jehovah, ang mailalang ng lahat ng nasa lupa, ay Diyos magpakailanman. Hindi siya napapagod o nanlulupaypay, hindi maaabot ng isipan ang kanyang unawa. Malinaw yung sagot ng Biblia. Na ang Diyos na Jehovah ang siyang mailalang ng lahat ng bagay. At hindi lang po niya basta nilalang yung mga bagay na ito. Doon sa teksto, binanggit din dyan, bilang na bilang ito ng Diyos na Jehovah at meron pa silang mga pangalan. O hindi po ba tayong mga tao, minsan kahit yung mga bagay na walang buhay, kapag importante sa atin, binibigyan natin ng pangalan. Diba? Maka yung kotse natin, may sariling pangalan, mga gadgets natin. Pinapakita lang niya na importante sa atin yung mga bagay na iyon. Kaya ganoon din po ang Diyos na Jehovah. Pinapakita lang niyan na hindi lang niya basta nilalang yung mga bagay-bagay. Napaka-importante na ito sa kanya at mayroon siyang magandang layunin sa mga ito. Pero nakakalungkot po sa kabila po ng mga bagay na ito, nahihirapan yung mga tao na tanggapin yung turong ito. Nahihirapan silang isipin na talagang mayroong may lalang at mayroon talagang layunin yung buhay. Kasi naaapektuhan po sila ng mga paniniwala ng iba't ibang mga tanyag na mga tao. Pero kung pag-aaralan po pala nating maigi yung ating universo, yung mga nilikha ni Jehovah, higit po tayo makukumbinsi na talagang pinag-isipan at mayroon talagang purpose
o merong dahilan yung pagkakadesenyo sa mga ito. Ikuha po tayo ng isang example po. No? Pag-usapan po natin yung eksaktong pwesto ng ating solar system at ng ating lupa. Ano po yung naiisip nyo mga kapatid na ideal place para tumira? O baka yung iba sa atin, siguro maganda sa Tagaytay, kasi malamig doon, maganda yung simoy ng hangin. Tapos medyo malapit lang siya sa city, kaya madali siyang puntahan. O baka yung iba naman gusto sa Baguio, mas malamig, mas tago, mas malayo sa city. Pero mas presko yung hangin. O baka yung iba gusto sa ibang bansa naman. Yung ating pong lupa at ang ating solar system, meron din po itong perfect address. Meron itong masasabi nating syudad at meron din itong street. Kaya yung solar system po natin, may hahalin tulad po natin ito sa isang perfectong lungsod or city. Ayon po sa mga scientists, yung ating pong solar system ay nasa bahagi ng Milky Way na tinatawag pong habitable zone. Sabi po nila, hindi po sobrang layo, hindi rin sobrang lapit dun sa gitna ng Milky Way galaxy. Tapos yung mga elements, mga chemicals na kailangan para masupport o magkaroon ng buhay dun sa isang lugar, sabi nila, eksaktong-eksakto lang din yung dami. Sabi pa nga po nung isang magazine na Scientific American, nakatira tayo sa pinakamagandang lote. Kaya nakita po natin, napakaganda ng address o ng pwesto ng ating solar system. Kamusta naman yung kalye o street? Ito naman po yung ating orbit. Meron din po itong perfectong orbit, perfectong kalye. Meron po itong distansya, 150 million kilometers mula sa araw. Hindi po siya sobrang layo, hindi rin siya sobrang lapit. Tapos yung hugis ng orbit natin, pabilog po siya. Kaya hindi po tayo masyadong napapalayo sa araw. At kung sakali pong magbabago yung distansyang iyan, magiging imposible po yung buhay dito sa lupa. Kaya nakita natin, maganda yung ating city, maganda rin yung street. Ano pa kayang maganda sa isang perfect na location para tumira? O baka naisip nyo, siguro maganda rin kapag maganda yung kapitbahay natin. Meron din po tayong isang napakahusay at espesyal na kapitbahay. Ito po yung ating buwan o yung moon. Yung moon po natin o yung buwan, ito po yung pangunahing dahilan kung bakit meron po tayong mga iba't ibang season sa ating mundo. Dito sa Pilipinas, meron tayong 2 season po. Meron tayong tag-araw, meron tayong tag-ulan. Sa ibang bansa naman, meron pang winter, meron pang fall. At lahat ng iyan, ng mga seasons mo na iyan, na-enjoy natin na yan. At lahat pong iyan ay dahil po sa ating buwan. At kung magbabago po yung disenyo ng buwan, sabi po ng ilang mga eksperto, katakot-takot na pagbabago sa klima, yung pwede nating maranasan po. At pwede pa nga maging imposible yung buhay sa ating planetang lupa. Kaya nakita natin, talagang napaka-espesyal at napakahusay ng ating kapitbahay na buwan. Kamusta naman yung ating planetang lupa? Ayan. Isipin niyo po mga kapatid, ano kaya mangyayari sa isang lugar kapag pinutulan mo ito ng supply ng hangin, supply ng tubig, tapos babarahan mo yung mga imbornal? Baka isipin nyo, wala pong mabubuhay dyan. Pero kung iisipin po natin, yung ating pong planetang lupa, wala rin namang nagsusupply sa kanya ng tubig, susupply ng hangin, tapos wala naman siyang drainage system, pero nananatiling balanse yung ecosystem ng ating planetang lupa. Dahil po ito dun sa ating perpektong mga siklo. Meron tayong unlimited supply ng tubig dahil sa water cycle, may unlimited din tayong supply ng hangin dahil sa oxygen cycle. Tapos meron din po tayong decomposition na ginagawa yung ating lupa. Kaya kahit magtapon tayo ng mga basura, ay ina-absorb ito ng lupa at ginagawa pang ang pataba para dun sa mga halaman. Kaya kung pag-iisipan po natin, mula dun sa kamangha-manghang disenyo ng ating lupa, mati yung kanyang perfect na location, address sa ating kalawakan, at yung kakayahan ng ating lupa na maging balanse yung kanyang ecosystem, patunay lamang ito na meron talagang malalim na dahilan yung pagkakalalang sa ating lupa. Kaya ano nga ba talaga yung dahilan kung bakit nilalang ang lupa? At tanungin po natin mismo ang Diyos na Jehovah sa Biblia. Doon po sa Isaiah chapter 45, verse 18. Isaiah chapter 45, verse 18. Sabi po dito, dahil ito ang sinabi ni Jehovah, ang may lalang ng langit, ang tunay na Diyos, ang gumawa sa lupa. Ang may likha nito na nagpatatag dito, na hindi lumalang nito ng walang dahilan, kundi lumikha nito para tirahan. Ako si Jehovah, at wala nang iba pa.
Nakita natin, no, na nilalang ng Diyos na Jehovah ang planetang lupa para maging permanente ang tirahan, no, ng mga tao. O sa dami po ng mga na-discover ng mga tao na planeta sa ating kalawakan, nag-iisa lamang yung lupa na talagang katangi-tangi na kayang sumuporta ng buhay. O, pero sa kabila po ng mga matitibay na ebidensyang ito, yung mga tao, nagsisikap pa rin silang maghanap ng pwede nating matirahan bukod sa ating planetang lupa. Kasi iniisip po nila na darating yung panahon ay magiging imposible na po yung buhay sa ating planeta. Pero ito ba talaga yung mangyayari? At hahayaan ba ito ng Diyos na Jehovah? No, binabanggit niya po doon sa Awit chapter 104 verse 5 na hindi kailanman hahayaan ng Diyos na Jehovah na masira ng tuluyan ang ating mundo. No, hindi po niya hahayaan na masira yung kanyang masterpiece dahil lamang sa gawa ng mga tao at hindi ng mga likas ng mga sakuna. Kaya ngayon, nakita na natin na ito pala yung dahilan kung bakit nilikha yung lupa. Dumako naman po tayo sa ating mga tao. Yamang nilikha na Jehovah yung ating napakagandang lupa. Kamusta kaya tayong mga tao? Ano kaya yung layunin naman ng ating buhay? Pero siguro magandang tanungin natin, talaga bang may layunin yung buhay? No, kung pag-aaralan din po natin yung ating katawan, tayong mga tao, makakakita rin po tayo ng mga dahilan o mga nakakakumbinsing ebidensya na talagang meron pong purpose o merong layunin yung ating buhay. Isa pong example dyan yung ating DNA. Siguro marami po sa atin familiar na po sa salitang ito. Yung DNA po natin, ito po yung nagdidikta kung ano yung magiging kalalabasan natin. Para po itong isang blueprint ng buhay. Nakalagay dito kung ano yung magiging itsura mo, magiging kulay mo, magiging characteristics mo, yung height mo, lahat ng bagay tungkol sa iyo, nandoon sa DNA. At alam niyo po ba kung gaano ito kalaki? Meron po itong laki na 5 micrometer o kaya naman 0.002 inches. Napakaliit po Pero lahat ng information para mabuo tayong mga tao, nandoon sa napakaliit na bagay na iyan na kailangan pa po ng microscope para lang mabasa. Kaya ngayon po mga kapatid, isipin ito. Ano kayang iisipin nyo kapag meron kayong nakitang isang maliit na manual book na merong 1,000,000 pages, tapos meron siyang instruction kung paano bubuuin yung isang makina na merong 1,000,000,000 pieces. Iisipin nyo ba na walang silbi yung manual kahit na sobrang liit niya? Hindi, di ba? Baka gusto nga natin itago iyon. Papahalagahan pa nga natin yung mapakaliit na manual na iyon. Kaya ganyan din po sa ating mga tao. Talagang mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit na mga bagay, ang Diyos na Jehovah ay lumalang nang walang o na mayroong dahilan. Palaging mayroong dahilan at malalim ang layunin ng Diyos na Jehovah para dun sa mga tao. Ngayon, baka isipin natin, kung gayon, para ba tayong mga hayop? Kasi yung hayop, di ba, may DNA din naman sila. Malaki po yung pagkakaiba ng mga tao kumpara sa hayop. Kasi yung mga hayop po, sila po ay gumagalaw base lang sa kanilang instinct po. Tayong mga tao, meron din tayong instinct, pero meron po tayong kakayanan na kilalanin at sambahin ang ating Diyos na Jehovah. Yan, napaka-espesyal po ng pagkakagawa sa atin na Jehovah. Gano'n siya ka-espesyal? Basahin po natin, mga kapatid. Genesis chapter 1, verse 27. Genesis chapter 1, verse 27. Sabi po dito, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Ayon sa larawan ng Diyos ay nilalang niya sila na lalaki at babae. Doon sa teksto, sabi dyan, nilalang tayo sa larawan ng Diyos na Jehovah. Ibig pong sabihin yan, yung mga katangian ni Jehovah na meron siya, meron din tayo noon. Makakapagpakita po tayo ng karunungan, pag-ibig, tapos binigyan niya rin tayo ng kalayaang magpasya. Kung meron tayong kakayahang lumikha ng mga bagay-bagay, nasisiyahan din tayo dun sa mga nakikita natin. At higit sa lahat po, binigyan tayo ng Diyos na Jehovah ng matinding pagnanais na matuto mula sa Kanya. Kaya nakita po natin, yamang nilikha ni Jehovah yung ating planetang lupa para maging tirahan natin, at gayon din po, nilalang tayo ni Jehovah ayon sa Kanyang larawan. Pinapakita lang na ito sa atin na layunin talaga ng Diyos ni Jehovah na mabuhay ang mga tao
magpakailanman sa isang paraisong lupa. Pero baka maisip naman natin, basta lang ba tayo nilalang ni Jehovah? O sige, dyan na kayo sa earth, dyan na kayo sa lupa, mag-exist na kayo dyan. Ganun lang ba yung ginawa ni Jehovah sa atin? O hindi po, ano? Nung lalangin po ni Jehovah, yung unang mga tao, sila Adan at Eva, hindi lang niya po sila basta nilagay doon. Meron siyang binigay ng isang napakagandang utos or atas o isang trabaho sa kanila. Anong klaseng trabaho yon? Ibasahin po natin mga kapatid. Genesis chapter 1, verse 28. Yan. Genesis chapter 1, verse 28. Nandiyan na po kayo, sabi dyan, gayon din pinagpala sila ng Diyos at sinabi, magpalaanakin kayo at magpakarami. At pamahalaan ninyo ang mga isda sa dagat, at punuin ninyo ang lupa at pangasawaan niyon, at pamahalaan ninyo ang mga isda sa dagat at lumilipad ng mga nilalang sa langit, at bawat buhay na nilalang na gumagala sa ibabaw ng lupa. Nakita po natin, binigyan sila ng Jehovah ng isang napakagandang gawain. Sinabi doon, kailangan nilang alagaan ang buong lupa. Punuin niyo ng kanilang mga anak, at gawing paraiso ang buong lupa. Pero meron po tayong matututunan sa teksto ngayon. Pansinin ito mga kapatid. Pwede naman sanang i-program ni Jehovah kay Adan at Eva. Pagkalalang niya, automatic gagawin na nila yung mga utos na yon. Pero, mas pinili ng Diyos na Jehovah na sabihin ito sa kanila ng personal. Napansinin din, pwede namang gumawa sa Jehovah ng maraming tao. Di ba? Tapos gawin na niyang paraiso yung buong lupa. Pero, binigyan niya sila ng kakayahang lumikha ng buhay at gayon din, binigyan niya sila ng pagkakataon na magkaroon ng parte sa kanyang layunin sa lupa. At hindi lang po yun mga kapatid. Sa Genesis chapter 3 verse 8 po, pinapakita rin doon na hindi lang basta minsan na nakipag-usap si Jehovah sa kanila. Pinapakita ng teksto doon na madalas silang kinakausap ni Jehovah. Ano yung ipinapakita sa atin ito? Tinuturo nito sa atin na talagang interesado si Jehovah doon sa mga tao. Talagang naglalaan siya ng panahon para kausapin sila. Gayun din, gusto niya na magkaroon ng malapit na kaugnayan yung mga tao sa kanya. Yat, nakita natin mga kapatid, di ba? Napakaganda ng layunin ng Diyos na Jehovah para sa mga tao. Pwede po silang mabuhay magpakailanman sa isang napakagandang paraisong lupa kung sila po ay patuloy na magiging masunurin sa Kanya. Pero nakakalungkot, hindi ito yung nakikita natin sa ngayon. Yung mga tao po ay tumatanda, nagkakasakit, at namamatay. As yung ating planetang lupa, nakikita natin talagang unti-unti na rin siyang nasisira. Kaya ang tanong, bakit nga ba ito nangyari? Gaya po ng natalakay natin kanina, binigyan po ni Jehovah silang Adan at Eva ng kalayaang magpasya o ng free will. Pero hindi po ito ginamit nila Adan at Eva sa tamang paraan. Ngayon, baka maitanong nyo, di po ba, Brad, perfect sina Adan at Eva? Bakit kaya sila nagkamali? Ang totoo po niya mga kapatid, ang Diyos na Jehovah lamang yung sakdal sa ganap na diwa. At yung kasakdalan po ng mga nilalang ni Jehovah, meron po itong hangganan. Nagiging sakdal po ang isang bagay o ang isang nilalang ni Jehovah kapag tinutupad nito yung layunin nito. O bigay po tayo example. Yung ating araw. Ano po ba ang trabaho ng araw natin? Kung nagbibigay po ito ng init, bibigay siya ng liwanag, energy. Ginagawa po ba ito ng araw natin sa ngayon? Oo. At dahil ginagawa niyo yun, perfect ang araw. Yung gravity. Ano bang trabaho ng gravity? Ang trabaho ng gravity, hatakin yung mga bagay-bagay, pababa. Di po ba? Ginagawa ba ito ng gravity ngayon? Oo naman. Kasi kung hindi, wala po tayo ngayon sa bulwagang ito. Kaya naman, yung gravity, perfect din siya. Kamusta yung mga tao? Ano ba yung layunin sana ni Jehovah nang likhain niya yung mga tao? Layunin ni Jehovah na magkaroon ng matatalinong tao sa lupa na mayroong kalayaang magpasya kung saan kung gusto nila na magkaroon ng pag-ibig sa Diyos na Jehovah at gawin yung kanyang mga daan, dapat po silang sumunod kay Jehovah hindi dahil sa nakaprogram sila, kundi gusto nila. Galing sa puso nila mismo. Kaya naman kung silang Adan at Eva po, wala silang capability o kakayanan na sumuway kay Jehovah, hindi sila matatawag na
perfect. Yan. And tanong ngayon, bakit kaya pinili ni Adan na sumuway? Iniisip kaya niya na mapapaganda yung buhay niya kapag sumuway siya kay Jehovah? O hindi naman po, Si Adan po ay pumayag dun sa kagustuhan ng kanyang asawa. Pinapakita lamang nito na mas gusto ni Adan na paluguran si Eva kaysa sa Diyos na Jehovah. Kaya naman, pinapakita lamang nito na si Adan ay sumuway ng kusa. Hindi dahil sa hindi siya perfect. Kaya anong ginawa nila Adan at Eva? Kinain nila yung pinagbabawal na Jehovah na bunga. Ang resulta, pinalayas po sila sa Hardin ng Eden, kalaunan, tumanda, nagkasakit at namatay. At dahil po pinanganak na tayo, magkatapos magkasala ni Adan at Eva, namana po natin yung kanilang di perpektong katawan. Kaya naman tayo ngayon ay tumatanda rin, nagkakasakit, at namamatay. Pero ang tanong ngayon, ibig bang sabihin na bigo ang Diyos ni Jehovah sa kanyang layunin? At tingnan po natin yung isang malinaw na sagot ng Biblia. Sa Isaiah chapter 55, verse 10 at 11. Isaiah chapter 55, verse 10 and 11. Ang sabi po dito, dahil kung paano ang ulan at niebe ay bumubuhos mula sa langit at hindi bumabalik doon hanggang sa madilig na mga ito ang lupa para tubuan iyon ng pananim at mamunga at magbigay ng binhi sa mga hasik at ng tinapay sa kumakain, magiging gayon ang salitang lumalabas sa bibig ko. Hindi ito babalik sa akin ng walang resulta, kundi talagang gagawin nito ang anumang gusto ko at siguradong magtatagumpay ito sa dapat nitong isakatuparan. Humalinaw yung binabanggit ng Biblia. Hindi kailanman nagbago yung layunin ni Jehovah. Kung ano yung mga sinabi niya noon, na gusto niya mangyari sa mga tao at sa ating planetang lupa, ayun pa rin ang gusto na mangyari ng Diyos ni Jehovah. Napansin niyo po sa teksto, saan niya ikinompare yung kanyang salita? Dun sa isang siklo na ine-expect natin talagang mangyayari. Yung pag-ulan o yung sa niebe. Isipin niyo mga kapatid, kapag po ba kumukulimlim na, as parang feeling niyo uulan, iisipin niyo kayang, di ko na muna kukunin yung sinampay ko, siguro di naman siya mababasa. Hindi, di ba? Isipin natin, expect natin, kapag umulan, talagang mababasa yung lupa. At lahat ng nasa labas, talagang mababasa. Expected na natin na mangyayari yun. Kaya ganyan din po ang Diyos na Jehovah. Kapag may lumabas sa kanyang bibig, ng mga salita, expected na natin, mangyayari yun. Hindi iyon kailanman mababali o masisira. Kaya ano pang gagawin ng Diyos na Jehovah? Ibabalik ng Diyos na Jehovah yung original na layunin niya sa ating lupa. Maninirahan doon yung mga taong mga masunurin sa Kanya at titira sila po roon magpakailanman. At kamusta yung mga hindi susunod sa Diyos na Jehovah? O sila po ay aalisin sa planetang lupa. At kasama na rin dyan yung mga nagpapahamak at sumisira sa ating planeta. Kaya ito ngayon yung magandang tanong. Kamusta kaya ngayon yung buhay natin? Ibig bang sabihin nito na talagang nabubuhay na lang tayo? Na parang inaantay na lang natin na mangyari yung kalooban ni Jehovah? Hindi kaya tayo pwedeng maging masaya habang nabubuhay tayo ngayon? Yung mga tao sa ngayon po, sinisikap nila na mabuhay, maging masaya yung kanilang buhay. Kaya ano bang ginagawa nila? Nagpapakasarap sila sa kanilang buhay. Tapos marami yung gustong-gustong yumaman. Yan, tapos gusto nila maging sikat na sikat sila. Pero kamusta yung resulta? Marami po sa kanila talagang dismayado lamang sa huli. Kaya ngayon, ano kaya yung pwede nating gawin habang inaantay yung mga pangakong ito ng Diyos na Jehovah para maging masaya tayo ngayon pa lang dito sa planetang lupa? Ngayon, kung babalikan po natin sina Adan at Eva, sa tingin niyo po, magiging masaya kaya sila kung sumunod sila sa Diyos na Jehovah? Kung talagang nakinig lang kaya sila sa Diyos na Jehovah, tingin niyo kaya magiging mas masaya yung buhay nila? Siyempre po, ang sagot natin dyan, oo. Kaya naman, kung gusto po natin maging makabuluhan at masaya yung ating buhay, kailangan po natin itong iayo dun sa kanyang layunin. At ano ba yung layunin ni Jehovah sa mga tao? O layunin ni Jehovah na magkaroon ng malapit na kaugnayan sa mga tao at na mapuno ang lupa ng matatalinong tao na magpapasya na mahalin siya nang mula sa puso. Kaya ito ngayon yung tanong, posible ba ito kahit hindi po tayo sakdal?
Maganda po, basahin natin yung mismong sinasabi ng Biblia. Pakisuyo po, no? Santiago, Kabanata 4, talata 8. Santiago chapter 4, verse 8. Sabi po dito, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at linisin ninyo ang puso ninyo, kayong mga hindi makapagpasya. Kaya posible ba na makalapit sa Diyos? Oo naman. Posibleng-posible. At ito mismo yung gustong-gusto ni Jehovah na gawin niya, o na gawin nating mga tao. Hindi na inahantay ni Jehovah na maging perfect tayo para gawin ito. Ngayon pa lang, ay inaanyayahan na niya tayo na lumapit sa Kanya. Kaya ano yung pwede natin gawin? Pwede po natin gamitin yung ating free will o yung kalayaang magpasya, yung nasundin ng Diyos ni Jehovah, mula po sa ating puso. Yan. Ang tanong, talaga bang magiging makabuluhan at masaya ang buhay ko kung gagawin ko ito? Pansinin po yung binabanggit ng isang character sa Bible. Sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13, verse 13. At tingnan natin, ano ba yung naging conclusion niya sa kanyang buhay? Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Sabi po dyan, pagkatapos kong masabi ang lahat ng ito ang punto. Matakot ka sa tunay na Diyos at sundin mo ang utos niya. Dahil ito ang obligasyon ng tao. Ang nagsulat po ng mga pananalitang ito ay isang klase ng tao na naabot na lahat ng mga bagay dito sa sanlibutan. At napansin niyo po kung ano yung conclusion niya. Ang tanging paraan lang para maging masaya yung mga tao, sabi diyan, matakot sa Diyos, tuparin yung kanyang mga utos. At ito po yung obligasyon nating mga tao. Ngayon, ano kayang ibig sabihin ng mga pananalitang ito? Ang pagkatakot po sa Diyos ay hindi naman po nangangahulugan na natatakot tayo kasi baka parusahan tayo ng Jehovah. Ito po yung pagkatakot na hindi po natin mapasaya ang Diyos na Jehovah. Sinabi din doon na tuparin yung kanyang mga utos. No? Ang mga utos ng Diyos na Jehovah, ito po yung nagsisilbing gabay po sa ating buhay. Hindi naman ito ginawa ni Jehovah para sa Kanya. Ginawa niya ito para maging masaya at makabuluhan ang buhay natin. Ang sinabi rin dun sa dulo, ito raw po yung ang obligasyon natin bilang mga tao. Bakit kaya ito tinatawag na obligasyon? Siguro sa ating mga anak po, tayo mismo, tayo mga anak. Diba gustong-gusto natin tulungan yung mga magulang natin? Baka hindi pa nga nila sinasabi, ay wag mo na kaming tulungan anak. Tingnan mo na lang yung sarili mo. Pero tayo, bilang mga anak, gustong-gusto natin, natulungan pa rin sila. Bakit? Kasi feeling natin, obligation natin siya. Malaki yung utang natin sa kanila. Kaya ganyan din po ang Diyos na Jehovah. Na obligasyon natin, natuparin yung kanyang mga utos dahil nararapat lamang si Jehovah sa ating pagsamba o sa ating pagsunod. Kaya naman kung gagawin po natin ang mga bagay na ito, tiyak na magiging masaya at makabuluhan po ang ating buhay. At ano kayang magiging pagpapala kapag patuloy natin sinunod ng mga bagay na ito? Yun po sa huling teksto natin, sa Awit 37:34, ito yung pangako niya. Awit chapter 37, verse 34. Umasa ka kay Jehovah at tumakad ka sa kanyang daan, at itataas ka niya at mamanahin mo ang lupa. Kapag nilipo lang masasama, makikita mo iyon. So, pinapakita sa atin ng tekstong ito na kung ang isa ay patuloy na susunod sa Diyos na Jehovah at magtitiis hanggang sa maisakatuparan niya yung kanyang layunin, lahat ng mga taong naging masunurin sa Diyos na Jehovah ay magkakaroon po ng buhay na walang hanggan at mabubuhay sila sa isang paraisong lupa magpakailanman. Kaya hindi ba napakaganda ng pangakong ito, mga kapatid, mga kaibigan? Kaya babalikan natin ngayon yung pamagat ng ating pahayag. Masasagot na kaya natin ito? Sa pahayag na ito, marami tayong natutunan. Halimbawa, nalaman natin na hindi lang basta nilalang ni Jehovah yung ating planetang lupa, kundi meron siyang layunin dito. At ano iyon? Layunin ng Diyos na Jehovah na mabuhay tayo magpakailanman sa isang paraisong lupa. At gusto niya, unang ibigin natin siya. At gayon din, magiging makabuluhan at masaya lamang ang buhay natin kung iaayon natin ito sa kanyang layunin. Sa mas maikling pananalita po, naririto at nabubuhay tayo para gawin ang kalooban ni Jehovah. At iyan
ang tunay na dahilan kung bakit po tayo nabubuhay. Maraming salamat po.